Marriage is always a blessing. It comes from God. Siya ang pumili sa inyong dalawa sa kabila ng marami kayong nakilala. There must be something within yourself kung bakit kayo nagmahal sa isa't isa. Even though you are not perfect, pero nandoon ang damdamin at meron kayong mga nakitang katangian na kung saan I think it's not only attraction, but I hope it will help you para mapunan kung ano ang kulang sa inyo. Nakita ko po sa kanya, mukha naman pong responsable. Medyo may pasaway nga lang po. Pero mabait naman po siya. Marami po ka-bless. Sobra po. Sobrang bless. So, nandyan po siya. Hindi niya po ako iniwan. So, asawa ko, maraming salamat kasi nagtagal tayo ng ganito, dumating tayo sa araw na ito. Papapromise ko lang sa iyo ay pipilitin ko maging mabuting asawa, maging mabuting sa mga magiging anak natin, mabuting ina. Salamat. Alagaan kita, sa hirap at ginhawa man, sasamahan kita. Salamat sa lahat ng pag-unawa mo sa akin. Kahit medyo minsan pasaway, may pangako ko sa iyo, alagaan kita. Hanggang sa huli, tayo rin dalawa sana. Magkakaunawaan naman tayo. Magkakatampuhan pero hindi mo ihiwalay. Third thing na gusto ko sanang makita ninyo para mabuo ang magandang pagsasamahan, when you accept the person, then learn how to forgive sapagkat ang pagpapatawad ay napakahalaga para kayo makausap sa another step ng pagsasama. And part of forgiveness is communication. Mag-usap kayo. Huwag na huwag kayong hindi mag-uusap kapag merong hindi pagkakaunawaan. Ang pag-aasawa, hindi lang pagpapatawad. Kung hindi, how can you be one in thoughts, in your emotion, and in your action? Paano kaya kayo magiging isa sa lahat ng bagay? Decision making wise o ano pa man? Sapagkat sabi nga dito, magiging isa kayong dalawa.